The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. A leper came to him and kneeling down, begged him and said, "If you wish, you can make me clean." Moved with pity, he stretched out his hand, touched the leper, and said to him, "I do will it, be made clean." The leprosy left him immediately, and he was made clean. Then warning him sternly, he dismissed him at once. Then he said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses prescribed. That will be proof for them." The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. A few days ago, we also proclaimed the same gospel about a leper touched and healed by Jesus. And on that day, I reflected with you about the so-called cancel culture. But this morning, or this noontime, the same gospel, but let me talk about social exclusion. Yung isa, cancel culture. Ito naman ngayon, social exclusion. Ano ba yung social exclusion? Well, simply put, you are excluded from the affairs of society, owing for so many reasons. But primary among these reasons would be that you are poor. If you are poor, you are somewhat excluded from society. You are excluded perhaps from maybe the programs that dapat ay nagbe-benefit sa mga tao. Pero kung sakali man na kasama ka dun sa program, pero piling-pili naman at meron pang mga issue, at maaaring hindi rin totoong na ibibigay sa iyo yung dapat na maibigay sa iyo. Pwede ding sabihin natin na yung katulad ng leper ngayon sa gospel, socially excluded because of, nakakahawang sakit. Kaya sa panahon ngayon, yung leprosy rather ay nagagamot na. Pero yung iba na exclude sa society, alam mo yung nagkakaroon ng stigma dahil sa sakit katulad ng pagkakaroon ng HIV/AIDS. Di ba? Pwedeng socially excluded din yan. Lalong-lalo na kung yung mga tao na nakakasalamuhan nila ay hindi naman tahasang educated about HIV/AIDS. Di ba? So yung social exclusion, it's a phenomenon happening in society that we lived in. Okay? Ang isang magandang halimbawa pa nito, kamakailan lang, naging viral sa social media. Ang isang batang babae, nakasuot ng school uniform, nagtitinda ng sampagita sa tapat ng mall, at nakita natin kung paano siya pinaalis. At yung pagpapaalis ay nagkaroon ng, encounter. Yung bata ay kumbaga pinupukpok niya ng sampagita, yung security guard, at yung security guard naman naging marahas din sa pagpapaalis. So sabi nila, yung mga katulad ng batang ito, again poor, girl, ay wala kang puwang dito sa mall. Dahil lang dapat na pumupunta dito, ay hindi yung mga nagtitinda, kundi yung mga bumibili. Diba? Parang ganun ang konsepto. Social exclusion. Ngayon, ang napansin ko, si Jesus, hindi rin naman siya nakapunta doon sa mga syudad na dapat sana ay gusto niyang puntahan dahil alam ninyo ay maraming criticisms at base dito sa gospel, ang dami na daw mga tao na gustong makausap siya, makadaupang palad at humingi ng tulong sa kanya. And he opted to stay in the periphery. Anong ibig sabihin ng periphery? Ito yung mga lugar na wala sa syudad. Ito yung mga lugar na pinamumugaran ng mga mahihirap. Pwedeng sabihin natin yung mga socially excluded. Sila yung parang naitsapwera na. Doon si Jesus na natili para siya ay manggamot
ng mga may sakit. Malinaw po yung ini-indicate o pinapakita ng gospel. For Jesus, there should be no room for social exclusion. Everyone is embraced, and everyone has the right to partake of the blessings that come from Him. Kaya palagay ko, kung ganito ang Diyos na meron tayo, wala din tayong karapatan na iitsapwera ang ating kapwa. Napakalinaw na binabanggit ngayon sa banal na ebanghelyo, lahat may puwang sa Diyos. Ang bawat isa ay bahagi ng buhay ng Diyos. At hindi mo kinakailangan na itsapwera isang tabi ang ilang mga tao sa kadakilan ng sila ay may nakahawang sakit, sila ay mahirap, sila ay kinalimutan na ng pamahalaan, lahat ng tao may puwang sa Diyos. And I guess that message being proclaimed by this gospel today is indeed a good news for all of us, because we should feel that we all belong to God. Ang gumagawa lang ho ng pag-exclude sa atin, masakit, tao, kapwa natin. Pero hindi gagawin ng Diyos ang ganung gawain sa atin. So today, my dear friends, brothers and sisters, this gospel encourages us that indeed we should embrace one another as brothers and sisters. That all of us ay hindi lamang kabahagi ng buhay ng Diyos, pero tayo mismo ay dapat nagwa-welcome sa bawat isa. At yan po ang ginagawa din ngayon ng EDSA Shrine. Welcome naman po kayo lahat dito. May mga magrarally, may mga pagkilos, welcome kayo lahat dito para iparating sa mga kinauukulan kung ano man ang inyong mga hinaing. If God is embracing of all of us, the church should also do the same. And we should also do the same. Amen.